Naudlot ang Day 3 ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw matapos bawiin nga ng Quezon City Local Government Unit ang kanilang permit. Magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz. Cheryl, nananatiling naka-alerto ang puwersa ng pulisya dito sa NCR dahil sa paglipat ng mga nagpoprotesta sa EDSA patungong Liwasan, Bonifacio. Pasado alas 8 kagabi, nagbaklasan ng mga nagpoprotesta sa EDSA. Ito ay matapos ang anunsyo na binawi ang kanilang permit para sa Day 3. Ang sabi sa atin ng Quezon City Department of Public Order and Safety, hindi na uli nila mapapayagan sa EDSA ang grupo dahil sa matinding abala na idinulot ng rally, lalo na sa mga motorista. Bukod dyan, nilabag din daw ang kasunduan na manatili lamang sa White Plains at hindi ookupahin ang EDSA. Bago magtapos ang protesta ng INC sa EDSA kagabi, dumating si Senador Rodante Marcoleta. Sa kanyang talumpati, may patutsyada ito kay Ombudsman Boying Rimulya na siyang nag-anunsyo na kakasuhan ng senador ng plunder. Hindi na raw niya ipaliliwanag ang technicality ng umunay gawang asunto, ngunit handa raw magpakulong ang senador kung ito ang kapalit ng kanyang pagtatanggol sa katarungan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Bukod kay Senador Marcoleta, ilan pa sa nagbigay ng kanilang talumpati sa kagabi, sina Senador Amy Marcos at dating Congressman Mike Defensor. Ayon naman sa MMDA Metro Parkway Steering Group, nasa 7 truck ng basura ang kanilang nahakot mula sa pagdilinis sa pinagdausan ng 2 araw na protesta ng INC sa EDSA. Cheryl, kasabay nito ay pinatawan naman ng show cause order ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 34 na operators ng pampublikong sasakyan na hindi bumiyahe at sa halip ayan sumama sa rally sa EDSA noong June 30. Paliwanag ng ahensya na apektuhan ang serbisyo sa mga pasahero. Nakatakda ang pagdinig sa kaso sa July 9. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.